Iginiit ng Department of Foreign Affairs na hindi nagbago ang foreign policy ng Pilipinas sa kabila ng maanghang na pahayag ng Pangulo laban sa Amerika. Pero si dating Ambassador Jose Cuisia, pino na ito. Pati na ang anyay ingat daw na pakikitungo ngayon ng Pilipinas sa China. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Independent foreign policy, yan ang tawag ni Pangulong Duterte sa estratehiya na balak daw ng kanyang administrasyon sa pakikipagrelasyon sa ibang bansa. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Well, independent foreign policy, hindi naman nga ito bago, no? Actually, mandated na yan sa ating constitution. Ang paramount consideration natin dyan ay yung national interest, no? Protection ng ating sovereignty, territorial integrity, and right to self-determination. And at the same time, promoting amity or friendly relations with all nations. Giit ng DFA, sa kabila ng maanghang na pahayag ni Duterte laban sa mga Amerikano, hindi naman daw masasabing nagbago na ang foreign policy ng Pilipinas. Sa speech ni Duterte kahapon, nagpahiwatig ito sa gusto niyang mangyari. We are not cutting umbilical cords, but I would not also want to place my country in jeopardy. Ayaw ko yung mga hostile na yung pang-away ng galaw. For example, China knows that we are really entitled. Hindi naman, wala tayong magbulahan. Nanalo tayo sa arbitral. So China knows that we have a claim there that is legitimate. But the problem is they are also claiming it as a territory. Ayon sa Reuters report, sinabi raw ni Chinese Vice Foreign Minister Liu Zhenmin sa Philippine delegation na nasa China na nasa bagong turning point ang relasyon ng Pilipinas at China ngayon, na inaasahan ng China na mauuwi sa magandang usapan lalo na tungkol sa South China Sea. Napansin naman ng dating ambassador ng Pilipinas sa Amerika na si Jose Cuisia na kung matapang ang pahayag ni Duterte laban sa mga Amerikano, tila ingat naman ito sa relasyon nito sa China. He clearly wants to have a much stronger relationship with China. This is why he is very cautious about not upsetting China. But let's face the fact. China seized territory from the Philippines. 3 of the 7 reefs on which they built artificial islands are part of our exclusive economic zone. And yet, our government is very nice to China, is very kind to China. Paalala ni Cuisia, bukod sa napakaraming Pilipino na nagtatrabaho at naninirahan sa Amerika, malaking tulong din ayon sa kanya ang pagpapanatili ng mga Amerikanong negosyante sa Pilipinas, pati na ang military assistance ng Amerika. 13% of the foreign direct investment is coming from U.S. firms, over $700 million. When you look at total investment of American firms over the past decades, over $5 billion. How much do we get from China? Very, very small amounts. How many American firms are operating in the Philippines? Over 600. How many Chinese firms? Wala pa sigurong 50, no? Chinese firms. May kanya-kanyang pananaw naman ang mga mambabatas. On the other hand, bibigyan tayo ng economic offer, no? Building railways in Mindanao, donating rehabilitation centers. So, hard and soft tactics ng China. Ngayon, ang natural tendency ng ating bansa o ng isang tao ay doon sa less conflict, which is tanggapin na lang natin ang offer ng China dahil ayaw nating makipagyera sa kanila. But the point is, pumasok tayo sa strategy ng China. So, masisira ba yung credibility kung laging nalang ganun paiba-iba? Well, yes. Siyempre, kasi kung paiba-iba yung salita mo at ang audience mo is the international community, maski pa paano masasuffer yung credibility, not only ng head of state, kundi yung buong country as well, di ba? Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.